Yan. Yan ang La Trinidad Valley. And today, maglalakad tayo mula dito sa Tawang sa pinakataas na barangay hanggang dun sa pinakababa. It will take us 15 to 20 minutes. So stay with me dahil magkikwento ako sa inyo ng mga importanteng gabay sa buhay. Mga reality of life na hindi tinuturo sa eskwelahan kundi natututunan sa real life. Diba? Sa totoong buhay. Hindi sa eskwelahan, hindi sa simbahan, hindi sa inuman. Kundi sa everyday life. And there. So dito sa barangay na to, dito yung barangay ng kaibigan ko dyan sa mas baba. Tawang dito sa bandang taas. Doon sa mas bandang baba, Balili. Okay? And doon, Lubas. Diba? Maluwang ang bundok, tuktok ng bundok. So, kung nag-rush ako, maglalakad na lang ako dito kasi matagal maghintay ng jeep doon sa baba. So, kung susumahin mo ang oras, halos pareho lang. Hindi ba? At mas mabilis pa ako kaysa sa maghintay ng jeep. Mas matagal ang maghintay ng jeep kaysa sa maglakad na pababa. Maghintay ka ng jeep more than 15 minutes. Maglakad ka, bilisan mo 15 minutes. Di ba? Naka-exercise ka pa. Nabawasan pa yung kinain mo. Nabawasan pa yung cholesterol ng kinain mong pizza, burger, o anik-anik, na lason, o cake, o tinapay na ek-ek. So, ganito kalayo ang nilalakad ng friend ko. Shout out to Diane Aguirre of Los Angeles, California. Nasa Los Angeles siya. Ito ang layo ng nilalakad niya. Noon, may bit-bit na tinda mula palengke hanggang dito. Or nandito na ba sila noon? Anyway, yung ibang tao nandito, yung mga nagtitinda doon sa baba, bit nila yung tinda nila hanggang pag-uwi. Ganun pa kabigat. Or, yung iba naman, pinalengkehan nila mula sa baba hanggang dito sa taas. Yung mga walang sasakyan, yung mga nagtitipid ng pamasahe, o diba? Hindi nila alam, exercise din nila. Akala nila tipid lang. Hindi nila alam, nadadagdagan pa lang ang buhay nila. Di ba? Akala mo, yung ibang tao, noon pa lang ako naglalakad sa isang lugar dun sa Bontoc. Feeling nila, nagpapa-charming ako. Hindi nila alam na wide reader ako. At alam ko na may benefits ang walking. Yung mga mangmang sa lugar na yon, mga ignoranteng walang alam, feeling nila napakapulubi kung walang pang tricycle. At feeling nila nagpapa-cute lang ako sa kalsada. Diba? Yun ang akala nila ng mga mangmang at mga feeling. Dahil yun ang ugali nila. Porque may sinabi lang ako na maliit na lugar at madaling mapansin ako doon. Hindi ba? Masyado silang exaggerated mag-interpret. Anyway, moving on. Sinasabi ko lang para lesson.
Para lesson yun, para malaman nyo kung paano ang mentality ng ibang tao, lalo na kung stranger ka sa isang lugar. Hmm. 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 Ina kasi may sounds ngayon, may sounds kasi ayaw nila makita nilang, para patayin ko yung video at ayaw nila makita na nagpapapansin sila. Period. Dahil alam ng obvious na ang gusto makita sa camera ay mostly ay mga taong totoong papansin. Kumbaga mga narcs, mga may psychopathic tendencies, yung mga personality ay kakaiba na may sa demonyo, yung mga may tendency talagang pumatay, hindi yung ibang taong push to the limits. Sila talagang papatay sila sa mababaw na dahilan, hindi yung papatay ka dahil na push to the limit. Hey, will you make it straight? Ayan. Dapat straight lang camera ka. Ayan. Does that look better? Ayan. Dapat. Diyan naman yung mga bulahaw na kung magsimba, milya-milyang ingay ng tunog, parang walang ibang tao nagpapahinga. Paano kung may katabi silang may sakit, hindi na makapagpahinga? Dapat yun din ang isipin nila. Yung mga taong mahilig na magganyan, o yung ibang mga taong mahilig magpa-sounds, mag-ingay, dapat isipin natin yung mga kapitbahay natin, lalo na yung baka may bata, may baby, hindi bata, baby o bata, kaya matandang magpapahinga, may sakit na nagpapahinga, hindi ba? Kaya huwag tayong masyadong nag-iingay. Hindi lang yung sarili natin ang iniisip natin, yung promote natin. Ayan. Yan, yung hagdan na yan ang inaakyat pababa. Yang dun sa baba. Sa baba hanggang dito sa taas. Oh. Di ba? Imagine that, buhat-buhat ng isang tangke ng gasol o kaya water. Yung galon ng tubig pang refill. Diba? Buhat-buhat niya yung paninda niya. Paakyat dito, diba? Akala ko naging tough yung kaibigan kong yun sa pinagdaanan niya, nahirap. Pero hindi. Iyakin siya na kung anik-anik. Hindi naman palaban, pero very streetwise. Masyadong kuripot. O, Diana, kinggan mo to. Pati friend niya kung minsan ginugulangan niya sa kakuriputan niya. Masyadong pala iyak na paano ako, Dayan, hindi mo kung minsan hindi naiisip na ako may problema rin. Palaging sa akin umiiyak na lang. Hindi ba? Kung minsan huwag tayo maging selfish masyado, ha.
Isipin natin na hindi lang tayo ang may problema. Ibang tao may problema din. Tulad ko, pinagtatapunan na lang palagi ng problema. Nakakapagod. Hindi nila maisip na may problema rin ako. Diba? Mga bahay dito eh. Sana kayong bahay nun? Dito yung alam ko eh. Somewhere here. Yung bahay nila. Tinatanong ko noon sa kanya eh. Nawawala yung signal niya. Para makita niya kung mamimiss niya dito sa kanila. Ngayon, yung kaibigan ko yung nasa States. Caregiver sa States. Graduate kami ng PT, nandun siya ngayon, caregiver. Diba? Palagi nag-tour. Diba? Ganyan dapat ang mga sasakyan ditong aakyat. 4-wheel drive. Diba? Hindi, pero umaakyat din dito. Kotse, mga taxi. Kumbaga, ito yung istobosa ng katulad din ng istobosa ng Brazil. Wala nga lang pinta yung mga bahay. At sa itong bandang ito, daanan ng mga magnanakaw. Kung nangnakaw sila sa baba, tatakbo sila dito sa taas. Kasi maraming iskinita ito. Hindi sila agad mahuhuli. Tama? Tama. Maraming magnanakaw dito, maraming iskinita. Diba? Aray ko. Nakakapagod din to. Ang bigat-bigat pala ng phone na to. Ng iPhone na to. 7 Pro Max na to. At saka itong gimbal na to. Pero palagi lang, madali lang ako mapagod mula nung na-stroke ako. Kaya lang, kailangan mag-exercise, maglakad. At kailangan din mag-fasting. Kung napaparami ako ng kain, nag-fasting ako. Hindi ako kumakain ng 3 kain. Yan, mga kotse. Mga mumurahin kotse. Di ba mga mumurahin nyo? Yan. Alam mo, kayo magsasalita ng ganun sa kanila. Nakukuha ng kanilang pride na insulto sila. Sabihin nyo nilang pinakamamahal na
pinakamahal na mga kotse. Just give them, sometimes just give people their delusion of, you know, grandeur. Kasi it's really mahirap talagang harapin ang katotohanan. Sakit kaya. Pero mabigat. Pero mabigat. Ano nga kaya ko? Kaya ko. Sige. There. Oo, pag pa na-insulto sila, pupunta pa sila dun sa amin. Sisigawan pa ako dun sa salon. Parang mga yan, palagi may eksena. Diba? Na tayo sa pinakababa, and yun na yung taas. Okay, o mamaya tignan higit natin dun sa may mas malayong banda pag nandun tayo sa dulo ng walang hanggan. There. Oh, ha, yun na yung kanina. Yung lubas, yun yung tawa, ito yung balili. Basta nagkabiyak di aking di burger ba ito? There you go. Oh, ha? Yung bandang yun, sa may Baguio na yun, yung bundok na yun. Oh, ha? Diba? Ayan, ano pa bang sasabihin natin? Ito, banda, ito part ng Benguet State University. Ito, hog research, ito may sementong bakod nito. O, diba? Sandali lang. O, naka 19 minutes na tayo. Mula sa tuktok.
Kung hindi ako nag-video, siguro 15 minutes lang talaga. Mabagal pa yung lakad natin, ha? Kayo mga bata, kung matalino sila, maglakad na lang sila. Kasi tago nila yung binigay na pamasahin nila, di ba? O, di mas nakasave pa sila ng pera. Hindi alam ng mga magulang nila, manaiipon silang pera. May exercise pa sila. Hindi ba? Natutunaw pa ang mga lasong pinag-iinom nilang mga milk tea at kung anik-anik sa school na. Dapat yung mga school kasi pala talaga pag magtinda ng mga ganun. And then, yeah. Okay. Nandito na tayo sa talagang pinakadulo ng doon ko na i-video kasi ang kuan. Ayan, diretsuhin lang yan, munisipyo na ng Trinidad. Aha. Nako. Ang bigat ng parang madaling mapagod yung kamay ko. Payong lang yung hawak-hawak. Nakakabuisit. Kailangan kong oo. Oh, yun yung bundok ng galingan natin. Oh, clear na. Oh, later pa para mas ito. Kaya malapit na tayo doon sa may munisipyo para kung po ipakita yung view ng tuktok ng tawang pinanggalingan natin. Diba? Skeleton. Diba? Sunday, magmisa kayo. Pero siguraduhin yung paglabas nyo sa simbahan. O, kapilyan nyo. Bumuti-buti ng konti ang ugaling nyo. Hindi yung pareho pa rin. Ilang oras lang paglabas ka. Okay. Pagkatapos ng ilang oras, wala na. Demonyo na naman. Alam nyo naman ang mga tao. Diba? Yan yung munisipyo ng Trinidad. Diba? Ano pa? O, ano pa? Yan, akit tayo sa overpass na Ek-Ek. Pagkamangit-pangit yung overpass mo
tataas ng steps ng hagdan, parang hindi standard. Nahihirapan ang batang umakyat. Ito lang ang parang tama lang sa budget. Pagkakagawa sa mga materyales, hindi tatagal ng 10 taon. Magkakalawang agad-agad. Anyway, yun na ho yung tawang. Oh, ayan yung nilakad natin. Pinakadulo ng bundok doon. Wow! There. Diba? Yung tayo ng galing na banda. So there, congratulations, nakapaglakad kayo at nanood kayo ng 25 minutes. Naka-view kayo at yun yung Bollywood. Pula yung video ko ng Kalugong. Ayan yung Kalugong. Yan yung Bollywood. Ayun o. There yung Kalugong. Ayan yung Kalugong. Ay, apple, nyamot na ito yun. Ayan, nakakainis. Yung gimbal natin. Nakakainis. Ayaw na. Yan. Yan yung Kalugong. Hindi sa value. Okay, at yun yung pinanggalingan natin kanina. Yan, dyan tayo nanggaling. Oh, ha? Parang yan ang istubosa ng Trinidad. Dan doon sa kabila yung istubosa, maraming pintura. Yan yung munisipyo ng Trinidad. Ayan, Barangay Hall. Okay? So, sa susunod na video na naman, tandaan nyo yun yung Kalugong ha. Yung sa video ko nung isa, papanoorin yung isang video ko. Okay? Importante yun. Yung Mount Kalugong, guide to tourist. Guide sa mga tourist sa Mount Kalugong. Okay? See you sa next video.